yun, ang masaklap doon, dahil ako lang isa Pilipino, pero sinabihan ako ng crewing manager, Peter, ikaw lang mag-isa doon. Kaya mo ba? 5 nationality kayo doon. Sabi ko, sir, kaya. Sabi niya, baka kayabangan, ha? Kaya yan, sir. Di. 4 na Koreano, Chinese, Burmese, Indonesian, at saka ako isa Pilipino. Ngayon, ito kasing mga Indonesiano at saka Burmese, halos mag-similar lang ng naong natin, mukha natin. Siyempre, ano man ako, naka-angkorahe sa Singapore. Antay din na provision. Laki. Dumaan ako doon sa ladder. Pag akyat ko kaagad sa barko, sabi ko, kabayan, kumusta? Sabi ng Indonesian, no, kabayan, my friend, Indonesian. Patay tayo dyan. O, doon, di. Anong gagamitin mo na lingwahe doon? English, di ba? 11-3 lang din yung English ko. Dala. Eh wala, laban yan. Reverse forward yan. So yun ang doon, yun ang pinaka-experience ko. 13 months. Ang kontrata to is 12 months, no? Pero umabot ako ng 13 months. So grabe ang survival ko. No? Dahil yung Koreano ko na first engineer, lasingguman. Ay napapalaban din siya sa akin. Dahil sanay man tayo sa tubabay. Pero yun eh. Grabe ang doon. Grabe ang... Kasi tanker man. Tanker. Pero at least umabot ako ng 13 months. So very good performance. First Peter na pinasampa ng Glory Shipping, ang barko nila siguro mga at the time, mga 30 mahigit. Unang Peter na Pilipino ang sinubok ako. So ngayon, sunod-sunod na yon, yung kaibigan kong taga Nabunturan, si Rolando, shout out Rolando Palaka, kung paramdam ka naman, pare dyan. Sinulatan ko, siya naman ang sumampa, naman siya doon. Tapos, tuloy-tuloy na. 2 sakay lang din ako doon. Pangalawa kong sakay, pangalawa kong sampa is, magkano kaya, Junjun, yung sahod ko, pangalawang sampa. Kasi 320 una. Magkano kaya? 1-2. 500. 950 a month. Ito per month to. 2 sakay lang ako dito. Umalis na kaagad. May overtime pa yan, sir. Wala na. Fix na kasi POA rate man to nga to. POA rate. Makinit nga yung tubig na tutin na pinuli doon. Jonas. So ngayon, ganun din ang ko. Ganun din ang mindset ang ko. Skills, experience muna bago ako naman ang magdemand ng sahod later, no? Kaya umabot ko sa 17 years, pinakamalaki kong sahod is 2,700 plus 40. Dito sa option. Diyan sa option. Ibuling ka, no? Ibuling. Sorbisit, research Vicent. Ito yung barko na nag-survey dyan sa Spratly Island. Shout out sa ating mga viewers. Facebook. Way back 2013, kami ang nag-survey dyan sa Spratly Island. Para sa inyong kalaman. $1 million a day ang nirent ng barko ng Chinese government para dito. Mag-explore dyan sa South China Sea. For 4 months. 86 crew yan dyan. The biggest seismic ship on the world dyan. Sa Port Saita. So napabilong ako dyan sa PGS company. So ito yun, kita ninyo, simula 320 hanggang umabot ng simula 25 pesos per month, umabot ako dito. Anong agency yan, sir? PGS, ito, PGS. Nasa Williamson ngayon yan. PGS company, nasa Williamson. Shout out pala, Williamson, Manila. Shout out sa aking pinsan dyan, Raymond Diloca. Shout out, insan, long time no see, no heard. Siya ang nasa siya sa Williamson, siya ang head sa accounting department. Raymond, shout out, go. So ito yung na yan. Kaya kayo, pag kinasampa kayo malit ang sahod, huwag mo na magreklamo. Experience una, no?
Kasi darating din yang lalaking sahod ninyo. Darating din yan. Okay? So ito yung pinaka last ko na sahod. Eh kung magkano, ngayon trito na, mabot na yata sila ng trito ngayon, trito. Eh kung hindi ako tumigil, magkano na yung trito ngayon, sahod? 3,200, mga 100, 200 sir. 200 na no? Malapit. So dapat 200 ang sahod ko ngayon. Hindi sana kopi ininom ko ngayon, kundi Carlsberg or Budweiser or Starbucks. Diba? Yan ang ano ko sa inyo, ang simpleng tip. No? Itong training natin ito, yung sacrifice nyo dito is a part of survival. Ika nga. Kasi dyan din ako galing, no? Maswerte kayo kasi may nagpipinas, mayroong tumutulong ninyo na mga family or kamag-anak or sarili ninyo. Unlike sa akin, ni isa walang tumulong. Advice lang. Yun lang. Opportunity na binigay sa akin ng dalawang seaman. Shout out pala kung sino yung mga ano na yun. Na hindi ko na wala, pangalan. Wala. Pero at least kung walang nagbigay ng idea na ito ang gawin mo, walang nag-guide sa akin. Pero ano lang, kasi kita na meet up lang eh. Tapos nilista ko lang. O yan, tinupad ko, ika nga yung advice. So ito ngayon yung pag maka-experience na kayo, mangarap na rin kayo ng mataas na sahod. Kasi ano lang naman yung pagbabarko, temporary lang yan. Papayag man kayo o hindi, titigil din kayo. So kung may chance na pang-apat mong sakay, mayroong magandang oportunidad, malaki, $2,000 kagad sahod mo. Targetin mo na. Kasi alam mo naman yung trabaho. Di ba? First time, hindi pa. Ano mo na? Kahit maliit. Pero ano ang sikreto bakit tayo nagkikita ngayon? Ano kaya? Mayroon pa kayang mas malaking sahod? Na naabot ko? Kasi ito hindi naman sa nagmayabang tayo, no? Kape ka, boss Bert, no? Kape kayo, mahirap na ako lang palagi nagkakape. Kape yung ano ko, meron pala akong ano doon, strepsil, hindi ko na sa bag. Kasi itong PGS na company, ano yan ang barko nila, no? Marami yan. Marami. Yung una kong company, una kong barko dito sa kanila, sa Eagle Craft dito. Seabird Company, $3,400 per month yan. Okay? Per month. Bakit hindi ka na ano? Kasi dalawa kaming Peter, siyempre ako mas may edad. Pinili yung bata, yan ang na-retain diyan. No? Diyan siya ang nag-stay. Kasi dalawa kami, pinadala kami sa Mexico, no? Sa yung Texas, no? Ano yan, yung riding Peter kami dalawa. Kasi ni-repair man sa shipyard, pinasampa kami. So, pinilian kung sino ang maiwan doon na maritin doon na barko. Pabalik-balik na siya. Pero yung sahod nila ngayon dyan, umabot na ng 5,500 per month, no? Ngayon, siyempre ako, hindi na ako nakakuan kasi pinili mo yung isa. Siyang naiwan doon. Pabalik-balik. Ako naman, antay ako. No? Kaya, paglabas ng Ramform, yung sister ship nito, Ramform Sovereign, noong 2008, doon na kagad ako pinadala. Bagong-bago. So, tuloy-tuloy na yun. Paglabas naman ng Ramform Sterling, doon na naman ako nilipat. Sa Ramform Sterling, itong dalawang barko sa PGS, dalawang barko, si Sterling at saka si Sovereign, palipat-lipat ako doon. Kasi ang si Sovereign is 5 years sa Brazil ang kontrata. Si Sterling naman kahit saan siya na ano. Ngayon, nag-project sa Angola si Sterling, sa Brazil naman si Sovereign. Yung isang Peter, shout out pala partner, no?
hindi nakakuha ng visa sa Brazil. Mahirap man ikukuha ng visa sa Brazil. Ako may visa man ako. So ako yung nasa Angola, sa Africa, pinadala ko, nakikiusap sa akin si Kapitan na kung pwede, yung Norwego kong Kapitan, na kung pwede, ako ang pupunta muna sa Brazil kasi may visa. Nahirapan kumuha yung St. Peter. Siyempre ako naman, pumayag ako. Kasi siyempre, trabaho din yan. No? Ganyan, pag makaiusap yung company o yung kapitan sa inyo o sino man, pagbigyan ninyo. No? Kasi ano man yun, kumbaga, siyempre, hindi nakakuha ng visa. Mahirap mang kumuha ng visa. Ikaw may visa man ako, hindi naman kailangan ng Brazilian visa ang Africa. So ako ang lipat doon. Okay, sabi ko kay Captain Roger. Okay, thank you, Jimmy. Pero sabi niya, don't worry. Because after the project here in Africa, the Sterling will go in Australia. We will have a project there for a short contract. Then I will request you to on board. Pero hindi ko inano na ganun pala kalaki ang sahod doon sa Australia. Sabi ko, okay sir, thank you very much, no problem. Di on board ako doon sa naman kasi nakadalawang kontrata na ako doon sa Sterling. So, ang pupunuin ko na lang is 2 buwan kalahati na rin. Kasi ano man doon, ang kontrata is 10 weeks man. 10 weeks, no? Hindi, 20 weeks pala. Bali, 2 buwan. Sir Boy, ito pa, may tubig pa Sir Boy. Para istorya sa tada nga, Sir Boy. Relax sa kanya. Di, siyempre, flight ako ng Africa to Brazil. Yun namang Peter, galing Manila, dito na siya ng Angola, Africa. Sabi sa akin ng mga kasamaan ko doon sa ano, iba ka talaga Pita, para kang superintendent galing sa kabilang barko, tawid sa kabilang barko Because siyempre, nakiusapan yung company na wala mang Peter na makuha na may Brazilian visa. Di, ano natin? Di, sabi naman ng kapitan doon, okay, Jimmy, you want to extend more here? No sir. May 2 months and a half. I have already done my 2 months and a half in Sterling. Uwi na ako. Wala pang 2 weeks, bakasyon ko dito. Tumawag na yung agency. Ano agency? Shout out pala, Eagle Clark Shipping. No? Thank you, Captain Arcelia. Saka si Captain Alvarez. Shout out sa inyo dyan. No? Nandyan yan sa may Quirino, sa may Gregorian Building, no? Malapit sa top 6th floor. Tawag. Okay, Mr. Hiloka. Mag-prepare ka kasi punta ka dito ng Manila. Mag-file ka ng Australian visa. Okay? Sabi ng payag ka hindi? Sabi ko, siyempre payag. Alam mo naman, trabaho, wala naman ako kinatakihan. Sabi niya, akala ko, hindi ka papayag dahil ang laki para ba nabigay nito? Ha? Bakit malaki, ma'am? Siyempre, Australia yan. Ako naman, siyempre, hindi na ako nag-kuhan. Hindi man ako, talaga. Pero siyempre, baka sakali ba? Tawag sir. Sino man tawag? Machine shop. Sige lang. Ngayon, pag pirma na ng kontrata, sabi na, ito yung kontrata mo. Pagdating ko doon sa punta naman ako, pag-join ko naman, Africa. Ako lang isa Pilipino. Kasi ang Pilipino doon, 11 kami Pilipino doon sa 12 Pilipino. 12 Pilipino sa Sterling. Pinababa sila. Lahat. Ako ang isa lang na Pilipino ang iwan doon. Ano man, mayroon man siyang karelibo ng mga Australiano. And Pag contract. Peter, wala mang Australiano na sasampa. Kasi sa mining, ang laki ng sahod. So, ang sahod ko is automatic Australian rate kaagad. Australian rate. Ibig sabihin, kung ano yung sahod ng Australiano, yun din yung sahod ko. So, ang sahod ng Australia is 801 US dollar per day. USD yan, ha? Per day. Okay? Yan ang totoo. Shout out pala sa ating sa ating mga viewers. So 800 US dollar per day. So kaya para akong tumama ng luto pare. I-times mo ito ng
I-times mo ito ng 30 days. I-times mo ngayon yung result ng 43. Magkano yan? Shout out Pedro Kuyakoy, Kabakal Edward. Kaya sabi ko sa kanila, mag-offshore na sila. Okay. So kaya, natayo yung talyer. Itong talyer ko dati na pit cars. Yan. Pero kung hindi ako nagtayo ng talyer, nasa Australia din ako ngayon kasi tinutulungan man ako ng mga kasamahan ko, mga kaibigan kong Australiano. Iwan ko kung nakita nyo sa vlog ko na may Australiano dito nagpunta. Mga previous vlog ko, review nyo. Kasi siguro mga 700 videos na yung na-upload ko sa YouTube natin. So magkano kaya? Mga automatic yan, mga 1M yan. Per month. Per month, no? So yun lang yung ala-ala. Kasi nawala naman yung kwarta. Kasi tinayo ko man ng talyer. Tapos pinayad sa kuko-kuko. Ha? Hindi, 5 months lang naman ako doon. Kung isang taon, kung 2 taon, hindi tayo magkikita ngayon. Nandun ako sa Boracay. Iba yung wini-wielding ko ngayon. Ayos ba, pare? Di, siguro, si Lord, ginamit ako niya ng kasangkapan para makashare sa yung tawag niyan, na skills, di ba? Yes, sir. So kaya, ito yung, kaya tayo nagkikita ngayon dahil dito sa yung sterling na bangko. No? Kaya yun, PGS. Kasi kung wala, hindi tayo nagkikita ngayon. Wala, tuloy-tuloy pa rin yung sampa ko. Kung nag-steady ako sa running vessel, kasi 11 years ako doon sa mag-11 years ako doon sa running vessel. Pinakamalaki sa running vessel ko na sahod is 2,100. Magsaysay ito. Magsaysay. Shout out pala, Magsaysay Shipping. Nakasampa din ako ng Magsaysay. No? Okay? So yun yung story kaya nakikita tayo ngayon. Kung ibang tao yon ang nabigyan na ganung kalaki, kasi ang talyer ko, pangarap ko magtayo ng talyer. No? Nung pumasok ako ng helper ng shop, pangarap ko someday magtayo ako ng talyer. Ilang years bago nakakuan? Dumating. 1989 to 2012. More than 20, sir. Kasi nangarap ako, pagpasok ko talyer, 1989. Tapos natayo itong talyer ko, 2012 man siya. Ilang years. Kaya ang pangarap, hindi madali, walang shortcut. Dadaan ka muna step by step. Focus on your dream. Work hard, sacrifice. Patient. No? At hindi pa doon hindi pa doon nagtapos. No? Hindi pa doon nagtapos. Palakpak, good morning nyo muna si Ivan. Good morning, ma'am. Isa lang yan sa buong mundo eh. Diba? 2018, ako ang tinanghal ng Tisda Idol ng Caraga Region. Nakita nyo mo sa video, diba? 2018. Pagka 2018, December 5, ako yung the most outstanding OFW sa Pilipinas. Sa Seaman. First Peter na welder na binigyan ng award sa Malacanang. Ako lang. Si pare siguro susunod. And then, 2019, ako ang TISDA Ambassador ng Mindanao. Imagine, wala pang welder dito sa Caraga Region naging TISDA Idol at saka all Philippines naging first welder na bigyan ng award. So kayo na ang susunod. Phone, sir. Kayo na ang susunod. Ano lang ang sikreto? Ito lang, 3. Ha? 3 lang. Okay? Attitude ninyo, skills at saka knowledge. Yan lang ang dadalhin ninyo. Para magiging modelo kayo. Tapos sharing na kagad ng skills someday. Community service. Papasok na kayo agad sa mga socio-civic organization. Ano to? Pumasok ako ng Eagles, pumasok ako ng Rotary Club Ubutuan.
Rotary Club of Butuan is 1954 pa. Pero during my president, sa aking pagka-president sa 2018, tumanggap ng Gold Award sa international. Yung club namin galing international sa district. Kaya hindi basta-basta yung 2018 ko na memory. Year, lucky year ito. Doon, Jonas. Wala lang chicks by. Pero at least nagbunga man kasi kayo, kita niyo, production. Ilan ang product natin ng Good Choice? 65 on board. 13 landbis. Mayroon na tayong Australia. Eh ngayon pa, madagdagan. Mayroon na namang paalis sa Maynila. Ang mga nandoon, nakamedical na sa Maynila. So kayo naman ang susunod. Kung hindi kayo mag-abroad, pwede kayo magtayo na kaagad ng sarili ninyong talyer. Pwede kaagad training center. Kung may pira kayo, tayo training center. Kagaya-kaya, mga ilang years from now, magiging 10 years, tayo na kaagad kayo ng training center ninyo doon. Para kayo naman ang maka-share. Makabigay ng trabaho sa community. Lalong-lalo na ngayon, hirap ang buhay ngayon natin, mamayang Pilipino. Dahil mataas yung inflation rate. Yung dollar, first history, ang US dollar ngayon, umabot ng 60 in 1 piso. Pinakamataas na nakaraan, 55 lang yun. Kaya hirap yata yun. Pero ngayon, mas masahol pa noong nakaraan. Kaya bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit kaya nabaging bagsak? Dahil sa dolyar, sir. Dolyaris natin dahil Palitan ng sa peso. mga weak leader natin, pare. Pabaya. Bakit nasabi nating pabaya? Kasi tayo sa Asia, tayo ngayon ang pinaka-worst economy sa Asia. Pinaka-worst economy sa Asia tayo. So, ibig sabihin, yung namumuno natin ngayon, mahinang klase. Patay-patay lang. Papatay-patay. So, sino mag-sacrifice? Tayong mamamayang Pilipino. Kawawa yung natin. Maraming nagugutom. Kasi ang kilo ng bigas ngayon, mayroong 70 pesos. Nagpunta ako sa Carmen doon sa 70 pesos isang kilong bigas. Sinaing namin noong isang araw. Sabi ko nga sa nagbili helper, bakit 70 pesos? Eh doon sa 50, 54. 54, 55. Sir, yun mang binta nila, sir. Sabi ko, dapat nung ka bumili. Eh, wala, sir, doon ako napabili. 70 pesos. Ay, alanganin, iluwa mo pa yun. Legit ang 20, sir. Pero 1/4 lang. Kaya, pero wala na tayong magagawa dyan. Kundi kayo magsikap sa sarili ninyo. Hindi yung puro reklamo tayo. Pero ireklamo natin dahil dapat magbago yung sistema. So, sila man ang namumuno ngayon. Ano natin dyan? Wala. So, magsikap kayo para makabili ng bigas. Kasi dollar ang kikitain ninyo. Pero siguraduhin ninyo, pag may dollar na kayo, guys, kailangan marunong kayong maghawak ng dollar natin. Ninyo. Ha? Kasi kahit gaano man karaming dollar ninyo, dolyares ninyo, pag hindi kayo marunong humawak, sipa lata din ang bagsak ninyo. Maraming seaman, maraming OFW. Maraming seaman. OFW. Dito marami akong customer ng mga seaman ng mga pero balik din sa wala din. Dahil sa yung standard of living nila. Halimbawa, sumahod na kayo ng nakasahod na kayo ng 1,800 o 1,900 US dollar. Okay? So, lagay natin, dito tayo sa pinakababa, 1,700. Ito naman yung pinaka-minimum ng Peter ngayon. Ha? Pinaka-minimum sa Peter salary in 1 month. Ito. Siyempre, huwag niyo ubusin ipadala itong 1,700 sa pamilya ninyo. Padalhan mo lang ng magkano kaya padala natin? Magkano? 500. 1 to ipadala? Hindi sa laki ng pamilya. 200 lang, sir. Ha? $200. O sa'yo, magkano kaya? Pwede na 500 lang. 5,000 na sir. 5,000 pesos? Magtrabaho naman sir eh. Ilan anak mo, sir? Wala pa. Ay, pwede. Kasi, si sir talaga, ayos
5,000 pesos. So, parang mga ano lang, $100. Mga $100, okay. Ito, may laking vision. Si Eko, ikaw naman kaya, boss, magkano padala mo sa pamilya mo? 8,000. So, mga $200 din. Ito, ano na natin, kasi para makikita ko yung ano ninyo, yung kinabukasan. Okay? Si, ikaw kaya, boss, magkano? 500 padala, kay Mrs. $500. Okay. Kasi ilan mga anak? Isa lang. Wala pang bahay. Payag. Si, ano kaya, Nonoy? Magkano? Padala mo. $1,000 sir. Padala mo. Kay mama, papa, para magkabawi sa... Bayad sa utang sir. So, okay, bayad sa utang. Ayos din. Okay. So, ito. Si Sir, may punto rin siya kasi malaki mga utang niya. Pero hindi habang buhay na ito yung ipapadala ninyo sa family. Ha? Kasi baka darating ang time, ikaw rin yung magiging kawawa. Ito, pareho lahat. Ano kayo? May points kayo lahat. Depende sa inyo yung pagpadala sa family niyo. Okay? Tapos, halimbawa, sumasahod na kayo ng 2,500. Ano naman ang ano ninyo? Lalakihan ba to o steady lang? Steady lang. Huwag nyo nang palakihan. No? Kasi, kahit ubusin mo pa ito pagpadala itong $2,500 per month doon sa allotment ko, ubos pa rin yan. Ubos pa rin yan. Kailangan tingnan nyo yung sitwasyon. So, ang pinakamaganda, kayo rin yung tago sa pera ninyo sarili. Huwag ninyong i-join account sa misis ninyo or sa girlfriend ninyo. Kasi ubos yan, pare. Sipa latak kay sa lunita. Scholar pa. Scholar. Huwag din kayo mag-scholar. Malas yan, boy. Pa-scholar niyo sa good choice. Patrining nyo ninyo. Kagaya kay Boss Tom, salo tayo. Yung kumpa, oy, shout out pala si Ralph sa kahil dyan sa ball. No? Diba? Tinulungan niya yung kumpare niya para katulong din siya. Someday, si Tom na, si Ralph naman ang kasi malaking bagay yan. Makapagpaaral ka ngayon na nagsiman din, nag-abroad din. Bibigyan, hindi babalik sa iyo yung tinulungan mo. Pero si Lord man ang magbibigay sa iyo ng biyaya. Bigyan ka ng good health. Bigyan ka ng grasya, blessing. Kita mo ako. Ilan ang natulungan ko? Hindi pa ako tumigil ng pagsakay. Siguro mga 30 na Peter yung nasa ko. 30 na Peter na tulungan ko. On board. Hindi pa ako nag-stop ng seaman. O ngayon, madagdagan na naman tayo ng dagdagan na naman ng ilang on board. O. Nadagdagan na naman ng on board. Diba? So binigyan ako ng grasya naman ni Lord. Binigyan ako ng good health kahit may ubo. Untik. Diba? So kayo naman ang share ng knowledge someday. Pero yung magulang nyo, wag nyong pagdamutan ng kung may pira, bigyan nyo talaga. Ha? Kasi ilang lang yan. Kahit ubusin pa yung pirang pamigay, hindi pa sapat yan na bayad sa natin. Pagpalaki sa atin, ang pinaka-importante kung paano tayo pinalaki, kahit bayad tayo o basta lumaki tayo. Hindi yan mababayaran ng pira. Kaya habang buhay pa sila, bigyan mo ng, kumbaga, ikakasaya nila. Pira, pagkain, o ano man dyan. Damit. Hindi yung pabayaan ninyo. Ha? Wag niyo pabayaan yung ninyo, magulang. At saka wag kayong magulang ninyo, kailangan wag ninyong sasagot-sagutin. Kasi yan ang pinakamalaking mamalasin kayo dyan, pare. Busong, Buhay sir. ninyo. Mamalasin kayo dyan. Wag nyo, pag makasagot kayo, mangingi kayo ng tawad sa mama nyo, papa nyo. Okay? So ngayon, masining si boss, muna tayo, lityo. Ano ka ba? Mag-ritso ka ngayon o uwi ka muna Cagayan? Dito na ako mag-stay. Sa Ah. Mapawa. Okay. Very good. So muna tayo ngayon, mag-lityo, saglit. Sino ba yung pupunta ng masining? Masin shop? Wala, nandun na sila lahat. Si Neil at saka si Kwan, sir. Si Leo.
Baka, ambot, Wala baka. rin yung isang taga Surigao si Pano. Waya-waya, sir. Seryo, no? Seryo. Wala pa. Tapos dito ang absent ngayon natin si ano? Sino? Yung, kuhan sir. Tungkulot. Ay yung taga Surigao, Barabon, nandito daw, papunta na sila Yung- dalawa. yung dalawa. Yan yata sila. San Vicente dito naman. Si, Bangkasi. si Adam sir. Asan siya? Ayan, si Adam. Indong. Saan Ang, yung kapatid ang, mo ang daw? kambal pala. Endong, asan na? Sinchap. Okay. Tama. Pwede ano tayo doon. Mamaya. Okay, so doon mamaya maglinis muna kayo, na bago maglinis doon sa baba. Meron pa ba tayong mga welding rod? Steel plate ang wala pa. Kuha tayo ng steel plate, no? 30 na sir. Ah, ganti na. Okay.